Okay, so dito naman tayo sa panibagong tutorial ng Identity and Access Management ng Microsoft. And ngayon sa ating pag-aaral today ay maggagawa tayo ng lab. Mag-add tayo ng federated identity provider. So like for example, meron kang vendor and kailangan mong i-add yung vendor account sa tenant natin, sa directory natin as a guest, and i-allow nila natin yung kanilang account sa pagsa-sign in sa ating tenant. So parang buong vendor yung lalagyan natin ng i-add natin yung federated identity ng buong vendor. Tapos yan, so add na lang natin yung mga guest account or yung mga employee nun ng vendor na yun. So identity provider. So first step, bali yung atin naman ay test lang tayo using the Gmail account. So may nagawa na ako. And ito, first step ay punta tayo dun sa, like for example, sa API ng Google or API ng vendor. Mostly developer yung nakakalam niya, may hihingin na lang tayo ng yan. So ito yung sa API ng vendor ng Google. So console.developer siya yan, .google.com. So i-redirect kayo dito sa page na to. And yeah, sign in na lang tayo ng ating Google account. And then yun. So na-accept ko na yung terms kanina. Tingnan natin ulit. I-enter natin to. So mag-create tayo ng project. Tingnan natin. Yan. So project, default settings lang. Sabihin natin yan. And then organization 8. Okay. So ito na yung project natin. Okay, so ito na yung ating project. So next step ay gawa tayo ng authentication. So get started. So OAuth, like ito yung magpo-prompt like sino yung may, kapag nag-access tayo ng tenant, sino yung may access, anong kailangan access. And so set up natin yung OAuth natin. App name ay yung Microsoft Entra. And so check na tayo ng email. So next, natin external, available to any test user with a Google account. Your app will start in testing mode. Yan. So then next, kung ano yung email address natin kanina, yan din. Testing lang naman to, gagawa tayo ng project. So next,
8. Yan. So, click na lang natin to. Create OAuth client. Bali, parang ito lang yung ano natin, federated ano natin, identity sa testing lang to. For example, ito yung app. Yan. So, application type, web application. Yan. Application. Mag-add tayo dito ng URI. Sabihin natin ito. So, bali, gagamitin natin yung account natin dun sa Entra, no? So, add URI. Authorize redirect URI. Add URI. So, maglalagay tayo ng dito yan. Ito yung mga requirements ng Microsoft. Add URI. Yan. So, bali mangyayari dito, kung i-access natin yung app na to, dito sa ma-redirect sa mga ano na to. Tapos pwede mo magamit yung Entra account mo. Yun yung pang login mo, Entra ID. So, ma-access mo na itong account na to. Yung web app na to. So, yun. So, parang gagamitin mo lang yung service ng Entra. Yung mga logins dun. Kung sino man may access dito. Ayun yung mangyayari. So, yun. So, okay. Cannot contain space. Saan tayo may space? White space. Ay. Wait lang. I'm sorry, yeah. Tenant ID pala. So, alamin natin yung tenant ID again. Kaya pala. Tenant ID. Tenant ID. Yan. Tapos, tenant, ano pa ba dito? Tenant name. Tenant name natin ay ito. And then, okay na. So, delete lang natin ito. Isa lang naman eh. So, create na natin. Create. So, ito yung client ID. Yan. Payin natin itong client ID. Download na rin natin yung JSON file. Copy natin sa Notepad. Client ID. And so, okay. So, download ko na ba yung JSON file? Download. So, okay. Okay. So, ito na yung web natin. Client.
client natin. Yan. So, client secret, pero anyway, testing lang naman. And so from the menu, audience, bali gagawa tayo ng test user. So audience, then mag-add user tayo, test users, add users. So gamitin natin yung test Google account natin. Save. Ayaw. Ba't kaya? Tayo natin ng ulit. Error. Yun. Masok. Ayun. Save natin. Mag-add tayo ng authorized domain sa branding. Tayo natin. Branding. Add domain. So, i-add natin yung microsoftonline.com. Ayan. And then ayan, so meron na yung dito na. Ito, save natin. Ngayon, na-set up na natin yung sa OAuth ng Google, ng web app natin sa Google. Punta naman tayo sa Azure, sa external identity provider. So, overviews, and gonna external identities, choose all identity providers, and then select all identity providers, external identity. So nandito na yung Google, no. So tayo natin to. Client ID. So yung na-save natin na client ID. Yung client secret, tingnan natin. So punta tayo doon sa may Google natin kanina, Google app. So sa clients, click natin itong ginawa nating project. And nandito yung client secret niya. Ayan. So dito, paste natin dito. So, save. So adding Google provider. Okay, so successfully added. So, ayun na. Configure na ang ating yan. So, yung nakapag-add na tayo ng federated identity,
external identity, which is yung Google. Okay, so mag-invite tayo ng guest users. So new invite external user. So di ba may ginawa na yun na test user. Yeah. Yan. So ito na yung test user natin. So okay. Okay. Ayan, so testing lang naman. So review invite na lang natin. So okay, invite. Tingnan natin. Okay, so successfully invited user. Ngayon, check natin sa account sa testing account natin. Okay, so meron na dito invitation. Yan. Okay, ito na. So accept invitation natin. Yan, so nakita niya iba, di ba? Iba siya. So normally kasi previously kung nag-add tayo ng guest user, yung nakikita natin dito is mag-asa ng OTP. Di ba pag na-click natin send code, magsisend siya sa email natin. So dito iba, parang nakikita natin yung interface pa rin ng Google. Yan. Okay, so pero yung ginamit niyang website is sign into microsoftonline.com. So in-add natin yung mga URI doon. So yun, so parang nangyayari ay yung Google, yung web app noon, yung ginawa natin project, ginagamit natin yung Intrides provider, parang ganun. Yan, so continue. Yan, so ito na yung auth. Mission requested by. Yan, so accept natin. And so next. Yan. So anyway, testing lang yun. And normally talaga nangyayari ito. And that's all I think sa ano natin sa but anyway, try natin refresh pa. Refresh. Normally kasi refresh lang to eh. Try natin. Refresh ko na. Next. Same pa rin. Wait lang. So, try natin ulit. Yun. So, refresh lang. Ganun daw talaga. Bug daw talaga yun, sabi ng Google. So, set up tayo ng MFA. Open ako ng authenticator sa aking phone. Okay. Next. Add ko na yung QR. Scan ko ng QR. Nag-prompt sa akin ng code na to.
Next. Done. Yan. So, yun o. May access na ako sa dito. mggraph admin. So, check natin to. Yan. Nakikita ko yung mga user. Yan. Right. And ayun, so may access na yung yung Google account natin, yung guest natin dito sa ating portal, ating intra-tenant sa Microsoft 365. Ayan, so pwede na natin siyang bigyan ng, like, for example, gawin natin siyang global admin, ganun. So ayun, so mostly ginagawa ito ng mga MSP, Microsoft Service Provider, na may sarili silang tenant. Ayan, so okay, so yun lang po. Thank you so much.